Ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang isang nakakabahalang tanong na mga taong umiinom ng melatonin supplements. Totoo ba na ang melatonin ay nagiging sanhi ng heart failure? Alam naman natin na ang melatonin ay isang natural na hormone sa ating katawan na tumutulong sa ating pagtulog o sleep. Pero safe nga ba ito para sa puso? Yan po ang alamin natin ngayong araw upang bigyan tayo ng mas malinaw at expert na eksplanasyon. Kasama po natin ngayong umaga ang isang internal medicine cardiologist and advanced echocardiography specialist na si Doc Joanne Karen Recacho Turingan. Hello po, Doc! Magandang umaga po. Magandang umaga, mga kada. Thank you for being here, Doc. Kasi Thank you din po. I'm sure marami ang makaka-relate dito dahil marami ang umiinom ng melatonin para makatulog. Pero from an expert po, Doc, paano po ba kasi gumagana itong melatonin sa ating katawan? Well, ang melatonin po actually is a natural hormone. Kumbaga, natural na siyang meron sa ating katawan. Tapos, pag dumidilim na, lumalabas siya sa katawan natin para antukin tayo. Tapos, pag lumiwanag, bumababa na rin yung levels niya. No? So, Correct. Oo. ngayon, nakita nila na yung melatonin supplements, yun yung available over the counter, na pwede daw itong makatulong para lalo tayong antukin. So, kunyari, medyo nahihirapan kang makakuha ng tulog, galing ng jet lag sa biyahe, ganun. May mga stressors, pwede kang makatulog sa tulong ng melatonin supplements. Oo, ang problema, Doc, people who take these supplements tend to take too much of it, di ba? Totoo yan. Parang yung levels na iniinom nila ay hindi yung levels na napoproduce lang ng katawan natin naturally. Opo, tama po yan. Ano po yung problema doon kung masyadong mataas? Kasi ang sinasabi nila 0.1 to 3 milligrams lamang yes, ang nararapat na amount. Na amount. Pero ang available sa mga sa mga stores, over the counter, health stores, 5 to 10 milligrams. Yes, so, tama ano pong po yan. problema doon? Well, actually, dito po sa atin sa Pilipinas, mostly 3 milligrams naman. However, may mga dumarating kasi sa atin mula sa ibang bansa, which is available nga sa 5 to 10 milligrams. I think it's because sa ibang bansa, syempre, mas malalaki yung tao, kaya baka mas nangangailangan sila ng higher doses. But ang problema po kasi, since may natural hormone nga talaga tayo na melatonin, pag lagi tayong iinom ng masyadong matataas na level, maaaring hindi na mag-produce or maglabas ang katawan natin ng melatonin. So parang yun ang magiging masamang epekto kapag we take too much of melatonin. Oo. As a matter of fact, parang ang mangyayari sa'yo niyan, magiging groggy ka pa the next day. Tama, oo. Because you took too much. Tama Tapos yun. babawiin mo by drinking 3, 4, 5 cups of coffee, So, which will also disrupt your sleep Oo, even more. And even maging harmful din yon sa heart natin kasi if we take too much of coffee, that's still harmful. So, nagko-compound yung mga problema. Oo, tama. Pero puntahan po natin yung heart ng issue. At totoo po ba na ito po ay nagdudulot ng heart failure? Actually, nung may bago lang yung labas na pag-aaral or study, no? So, ang nakita nila, para sa mga taong umiinom ng melatonin for a long time, yung mga 1 year, 12 months, yung nakita nilang possible na risk, is sila yung may association. Association pa lang, kumbaga, hindi pa talaga direktang epekto, pero association with heart failure. Ang medyo problema lang dito sa pag-aaral na to, since observational nga lang siya, hindi siya talaga sigurado masyado. Kumbaga, hindi controlled yung mga factors na maaaring maging ibang dulot ng heart failure. So, I think yun yung So, hindi pa siya conclusive, Hindi really. pa talaga. I think what we can draw from this, Doc, is dapat ay hindi siya continuous talagang Hindi iniinom. continuous at hindi, lalo na kung kunyari may sakit ka na po sa puso, hindi pa pwede na parang hindi ka gagabayan ng doktor mo sa pag-inom ng melatonin kahit over the counter siya. So if you already have a pre-existing condition Yes, oo. concerning your heart, Yes. you have to tell your cardiologist. Yes, tama po yan. Diba? Opo. Bago, siguro naman SOP na yun, ano? Kapag meron kang heart condition, talagang lahat pinapa-approve mo. na Well, dun sa mga cardiologist. pasyente naman namin na-encounter, ganun naman sila. Kaya lang, Oo. syempre, may mga iba pa rin na since available over the counter, available Oo. online, yun yung Oo. nakakatakot. Baka mamaya sila yung maging exposed dun sa
risk. Oo. So, napaka-importante na sinasabi natin ito ngayon. Kasi baka magpasya sila na parang, melatonin lang naman to. So, over Pwede the ko itong counter inumin. No harm, no foul. Yes. Kasi hindi naman nila gagawing over the counter kung ito hindi ay, di safe, ba? parang ganun. Hindi safe Tama. gawin. But as a matter of fact, it might be harmful for them in the long run. Yes, oo. Ang sabi po nila kasi, Doc, these melatonin supplements ay dapat iniinom lang talaga on a need As need to basis. basis, 'di ba? Kung meron tayong jet lag at kung meron tayong Medyo hirap circadian rhythm problems. Tama. Kasi 'di ba minsan yung melatonin kasi isisignal yun ng body, isisignal nun yung body mo kung kailan parang gabi na at Gabi na, kailangan mo nang matutulog ka matulog. So kung pupunta ka ng ibang bansa kung saan halimbawa medyo ahead Ibang tayo, oras, so. 'di ba? At pagdating mo doon, yung katawan mo Hindi sanay. kailangan na matulog, pwede kang mag-drink to tell your body na It's time to sleep. it's time to sleep. Yes, Oo, kahit yes, alas that 4 pa lang ng hapon doon. Yung or alas dito. 4 pa lang ng hapon yung nakasanayan dito. Oo, Tama. Tama po correct. yun. So yun yung mga use lang niya. Yun lang dapat, hindi siya dapat gawin na parang vitamins. Na everyday na iinumin. Hindi po maganda yun. Oo. Meron po ba siyang harmful reaction din dun sa mga maintenance drugs? Well, so far, ang nakita po nila, For heart, pag kunyari po, mayroon ng mga iniinom na mga blood thinners, mga antihypertensive medications, merong iba't ibang reaksyon yung melatonin with it. So, pag kunyari po naka-blood thinners po kayo, maaari kasing mapahaba or mapalakas ng melatonin yung epekto ng blood thinners. Oo. Tapos sa high blood naman po, iba-iba po kasi yung nakikita nilang effect. May iba nagpapababa lalo, may iba naman nagpapataas ng blood pressure. So yun. So yun po yung maging problema. Kaya talagang kailangan doble ingat kapag may mga maintenance na nagamot para sa puso. Tama. At paano po yung mga, I know this is out of your expertise na, Doc, but what can you say about kids who drink this? Well, actually yan, isa rin po yan. May mga, kasi nga rin, maraming mga bata nag-online games, so medyo marami sa kanila ang napupuyat. So, may safe level naman. 0.5 ang suggested nila na starting dose kapag bata pa. Tapos dapat may monitoring ng pediatrician. We can increase up to 1. Pag medyo mga teenagers, pwedeng up to 3 milligrams. But really, very careful monitoring. Nakakaloka na mga bata pa. Umiinom na ng melatonin. May mga iba yan po Diba? siguro. I think it has something to do also with the digital Tama po. era that we Opo. live in. Kasi grabe yung exposure nila sa social media. Tama. Saka walang oras po ang paggamit nila ng gadgets. Oo, which can disrupt talaga their sleep. Yes, So tama. parang mali. 'Di ba? Dapat take away the root of the problem kaysa, Instead of 'di ba? magbigay Kaysa lang gumawa ng ng paraan para masolusyonan yung problemang kinreate nung root Nung ng root problem, tama hindi po po. ba? Okay, so Doc, dito puntahan naman natin yung mga fake or fact items. So sabihin ko lang po yung mga mga details na sa tingin natin tama, but please tell us kung ito pala ay fake or fact, Doc. Ang melatonin ay may antioxidant properties na tumutulong sa pagprotekta ng cells ng katawan. Fake or fact? Actually, that's a fact. Oh, okay. Totoo naman po talaga na ang melatonin ay mayroong antioxidant reaction sa katawan natin. Oh, meron. But you Meron shouldn't talaga. be taking it for that purpose. Oo, hindi po siya pwedeng Hindi porket may antioxidant lang, tas daily antioxidant- medication siya. Oo, yes, so we don't take it for the antioxidant properties, Tama although it po. has. Meron lang po. Oo, merong mas safe na antioxidant po. Meron po. In Marami food, po mga, diba? Saka mga fruits. And yan, fruits, vegetables. Yan yung mas correct. safe na alternative for antioxidants. That's right, Doc. Fake or fact po, may ilang tao na mas mabilis ma-absorb ang melatonin kaya mas malakas ang epekto nito sa kanilang system. That's also a fact po. May mga ibang tao na mas mabilis ang absorption, metabolism for not just melatonin but for other drugs and even some food. Kaya may mga ibang tao po na mas madaling malasing kesa sa iba. The same mechanism po yun. So, when it pertains po to medicine, ano pong dapat gawin nitong mga taong mabilis mag-absorb? So, Go down Oo po, dosage-wise? karaniwan po. So,
kami po, pag nakikita namin na yung isang gamot na prescribe namin, parang medyo nagiging sobra ang effect sa kanila, we advise them to go down. No? So, Sa kailangan dosage. talaga may monitoring din. Oh. Bakit po sila ganun? Mabilis yung metabolism? Does that have any... Maybe it's inborn po, more of the genetics po yun, na talagang yun yung natural nila na metabolism for things or for drugs. Mas mura ang buhay para sa kanila. Tama po. Pero minsan mas delikado din. Mas delikado rin pag hindi naman Na-monitor na Oo, maayos. pag uminom ng sobra. Fake or fact, Dok, hindi rekomendado ang regular na pag-inom ng melatonin ng mga bata at senior citizens ng walang gabay ng doktor. Alam Of na course, natin na that's ito a ay fact. Oo. Lalo na kasi syempre sila yung tinatawag nating vulnerable population, yung sobrang bata at sobrang matatanda. Iba na kasi yung mga functionality ng kanilang katawan. So, kailangan doble ingat po. Okay. Fake or fact, Doc, ang melatonin supplements ay hindi nire-regulate sa pare-parehong level sa lahat ng bansa. Kaya maaring mag-iba-iba ang lakas at purity nito depende sa brand. Those are two Also, different items actually. Iba-iba sa bansa. At saka yung binibili Iba-iba rin natin, yung iba-iba rin yung... Mga doses. Yung- doses oo, yung and even active ingredients. Tama po. Saka ako po, ayun. So that's a fact po na maaaring iba-iba yung purity, iba-iba yung Correct. content ng Oo. bawat gamot. Especially, I'm also a pharmacist din kasi no po. So, ang paggawa po kasi ng gamot natin, bukod sa active ingredients, meron siya mga additive ingredients. So, minsan dun din nagkakaiba-iba ang bawat gamot. Oo. So, So- talagang just as a rule, don't drink anything without your doctor's Oo permission. po. Lalo na po kung meron na kayong mga sakit, high blood, sakit sa puso, mas maganda po talaga kung merong guidance lagi ng doktor kasi hindi natin na pwedeng ipagsapalaran ang ating puso. Ang hilig kasi natin Mag-self-medicate. doktor. May Dr. Google Si din po. Dr. Google, kasalanan ni Dr. Google lahat ito. Kaya Doc, ano na lang po ang advice na maibibigay mo sa mga kada nating hirap matulog? Well, ang una po Instead siguro... of taking melatonin, what can you advise them to do? Siguro po ang una po, mas maganda pa rin sana itry natin yung mga natural na mekanismo ng pagpatulog. Like, humanap tayo ng komportableng lugar ng pagtutulugan, madilim, dapat po. Yes. Tapos, kailangan nakaready na tayo na sa pagtulog, prepared na tayo pag oras na ng tulog, wala nang gadgets, talagang nakahiga na, pahinga na po. Ganun. Mas natural, mas maganda. Lalo na kung meron ng sakit sa puso. That's right. Thank you very much, Doc Joanne, for all Thank your you help this morning. Napakahalaga po ng impormasyong ibinahagi ninyo. At of course, coming from you, they can really take this as a credible piece of information, Yes. Doc. Salamat Kaya po. kung meron pa tayo mga kadang may iba pang concerns, paano po ba kayo pwedeng makontak? Ako po, I have a Facebook page po. That's Joanne Karen Recacho Turingan MD. Sa Facebook po, nandun po ang mga schedule ko, pati ng bawat clinics as well as hospitals po. Doon po niya ako pwedeng makontak. Thank you very much, Thank Dr. you Joanne. po. Have a great day ahead. At mga kada, napaka-importante talaga na bago tayo uminom ng anumang gamot o supplement, kahit over-the-counter pa yan, magpakonsulta muna tayo sa ating doktor. Ang ating puso po ay sensitibo at hindi lahat ng mabisa sa iba ay automatic na mabisa o safe rin para sa atin. Kaya you're free to consult a doc before you take any other medicines. At yun, tandaan po na pwede nating gawin ang ating mga lifestyle changes para hindi agad-agad supplement is what we look for or medicating is what we look for. Mas maagang paghiga, iwas gadget, sabi nga ni Doc, bago matulog, balanse ang pagkain at pag-iwas sa stress, pag-iwas sa social media an hour before you're about to go to sleep. Yan po talaga ang kailangan natin at hindi kung ano-anong supplement, especially kung ito ay walang gabay ng isang eksperto. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.